kahapon po, nalaman ko. At siguro karapatan naman nila siguro talaga kailangan na kailangan talagang iba talaga ang buhay talaga sabi nga lang weather lang. Panahon lang eh. Alam ba ninyo na lahat palang paraan ng kampo ni Apollo Kibuloy na gustong gawin at ginagawa na actually ng iba para makakonect kay Pangulong Marcos, para makalapit, dali sabi, para mapenetrate nila ang Pangulo mismo tungkol po sa issue ng extradition treaty sa pagitan ng Amerika at ng Pilipinas. Kasi nga po, simula nung hilingin na, ni-request na ng American government na ibigay sa kanila si Apollo Kibuloy, nagpanik na sila at hindi nila alam ang gagawin. Lalo na po nung ikumpirma ng US Embassy dito sa Manila na nasa Office of the President na ang request. Kasi nung una, nagduda pa rin sila kahit ako. Sabi ko, ba't parang gulo? Sabi kasi ng DOJ, wala sa kanila. Sabi ng DFA, wala sa kanila. Pero nung magsalita ang US government, nasa Office of the President na ang request, doon sila nagpanik. Kasi siguro iniisip nitong mga abogado, mga Kibuloy camp, kung sa DFA Secretary at sa DOJ Secretary, baka magawan pa nila ng paraan. Mahold muna ang implementation o kung ano man legal na paraan. Ngayon po, nasa Office of the President. Alam nyo dyan po sa extradition treaty, dalawa lang ang pwedeng gawin. Forthwith, kaagad-agad ipatupad, o i-hold at ipairal muna yung ating kasalukuyang batas dahil si Kibuloy merong kasalukuyang kasong nililitis sa Pasig RTC at saka Quezon City RTC. Mga sexual abuse, qualified human trafficking, non-bailable offense, may complainant on trial na yan. So yun po pwedeng bigyan ng consideration, unahin yun. Pero nakasaad din sa treaty na pwede niyang ibigay sa Amerika si Kibuloy kahit may kaso rito. Parang sabay ang trial. At yan po ang ginagapang. Sabi nung isang opisyal ng gobyerno kausap ko alam mo ba yun? Sabi ko, posible. Ginagawa na raw. Naghahanap ng connect, naghahanap ng padrino. Ang kampo ni Duterte na ito ay may parating sa Pangulong, pigilan muna yung forthwith kagad-agad na implementation ng treaty. Pero sabi ko, yan ang malaking problema nila. Noong si Kibuloy hindi pa nahuhuli, wala silang karespeto sa Philippine government at Philippine authority like President Marcos. Kung ano-ano mga pinagsasabi nila laban kay Pangulong Marcos, nag-try pa nga silang mag-people power para tanggalin si Pangulong Marcos. Wala na daw silang respeto sa gobyernong ito at wala daw silang inaasahan sa gobyernong ito. Tapos ngayon, gobyerno pala ang makakatulong sa kanila. Si Presidente pala ang makakatulong. Sabi niya, wala tayong magagawa. Hindi nila alam na gano'n pabigla-bigla sila. Sabi ko, yun ang problema. Alam naman ang mga abogado na mangyayari itong extradition treaty. Bakit hindi nila pinagbawalan yung kanilang mga kasamahan o kliyente? No, magdahan-dahan kayo ng pananalita. Pagdating ng araw, tayo may kailangan sa gobyerno, baka mahirapan tayo. Ayan na nga, nangyari. Hindi lang naman mga member ni Kibuloy. Pati yung grupo ng mga nagpapakilalang media, kahit hindi na media, bumabatikos. Kahit mismo si Duterte, si Kibuloy, di ba nung hindi pa siya nahuhuli, hindi siya magpapahuli ng buhay, ganito, sa buhatan daw ni Pangulong Marcos ng Amerika at ni First Lady Araneta Marcos, siya daw ay bibigay sa Amerika. Ganon, ang dami ng akusasyon. Ang dami ng mga sinabi. Sabi niyo, alam ng Presidente yan. Yun nga yung problema. Hindi nakakalimutan ng Presidente ang lahat ng panlalait ni Kibuloy at ng kanyang mga supporters, kahit yung kanyang mga abogado. Tapos ngayon, naghahanap sila ng padrino kakampi para mapakusapan ng Pangulong huwag ipatupad ang forthwith. Dahil nakasaad po yan sa treaty. Sa oras na merong formal request, dapat ipatupad ito.
sa anumang bagay na pamamaraang legal. Ibigay kaagad, legal. Idaan muna sa husgado sa Pilipinas, legal. Ayan ho yung mga opsyon. Paano kung ang isipin ng Pangulo para wala nang usapan, ang gugulo niya, ibigay na natin. Total, pwede palang may trial sa Amerika at may trial din dito. Pwedeng bigyan ng pagkakataon ng Amerika, mag-trial sila doon, tapos ibalik dito. O kaya pagka na-trial doon at acquittal, makakabalik. Kaso ang problema, kung after ng trial sa Amerika, halimbawa ganon, guilty, kulong siya kung ilang taon, saka siya ibabalik dito. So ganon po ang sitwasyon ngayon. Maging aral po ito sa lahat. Weather lang. Hindi yung pag nagalit kayo, sukdulan ng galit. Nakala nyo wala na kayong kakailanganin. Ugali nyo kasi yan eh. Nakala nyo kasi kayo lang ang Diyos. Kala nyo kayo lang anak ng Diyos. Isa yung paniniwala. Kayo ang tama sa lahat ng oras pagkakataon. Abay, mali yan. O ngayon, sobra-sobra inyong panlalait, sobra-sobra inyong pambabastos at kawalan ng respeto sa First Family at Philippine government. Yung pala yung gobyerno makakatulong sa inyo. Paano ngayon yan? Iyan ang sinasabi natin pabigla-bigla. Uulitin ko, hindi naman ako nagyayabang. From day one, sinabi ko na sa inyo, sa mamagitan ng aking social media, Mike Abby Opinion at MA Pinoy TV, sumunod kayo sa batas. Hindi pwedeng yung takutin ang batas. Hindi nyo pwedeng laitin at takutin ang nagpapatupad ng batas. No one is above the law. Ignorance of the law excuses no one. Paulit-ulit kong sinabi yan. Mula 2022 pa, nang umalis ako sa inyo. Mula nang iwanan ko ang SMNI, sinabi ko na, no one is above the law. Huwag kayong maghari-harian sa gobyernong ito. Huwag kayong maghari-harian sa mundong ito. Dahil ang batas ang masusunod at ang nagpapatupad ng batas ang siyang gagawa kung ano ang tama. Hindi kayo. Hindi kayo masusunod. Ayaw nyo maniwala sa akin. Binabaspan nyo ako. Marami pa kayong troll na pinakawalan, baser. Tinitira ako ng personal. Lahat ng klaseng paninira sa akin ginawa niya. Wala naman akong ginawang kasalanan sa inyo. Nanindigan lang ako at nagpapala ang tilaw. Ang palaala ko sa inyo, sa kampo ni Kibuloy, kampo ni Duterte, sumunod kayo sa batas para walang problema. Hindi kayo ang batas. Hindi kayo ang masusunod. Pag hindi nyo binago ang inyong attitude, ang inyong argumentong kung ano-ano suntok sa buwan, dala ng galit, dala ng kawalan ng respeto, walang mangyayari yan. Ito, napatunayan ko na. Ang lahat ng sinabi ko mula ng 2022, na iwanan ko kayo until now, hindi ako nagkamali. Na pag hindi kayo sumunod sa batas, hindi kayo respeto sa batas, kalaboso kayo. Ayan na, kalaboso na kayo. Ngayon, may mabigat pang problema, extradition treaty, panay bagong problema yan. Paano na? Pag forthwith ang ginawa ng Pangulo, diretso kayo sa mga Amerikano. Walang pwedeng pumigil dyan. Good luck sa inyo. Yung naglalabi, lumalapit sa Malacanang, ayoko na sabihin ko ano mangyayari. Pero kinukumpirma ko, merong naglalabi, gustong mapenetrate ang Pangulo at pakiusapan, huwag ipatupad ang extradition treaty forthwith. Tingnan natin. Sabi ko naman sa inyo relax lang kayo. Ayaw nyo mag-relax. Akala nyo kasi hari na kayo Hari kayo ng... Kayo lang hari sa sarili nyo. Hindi kayo pwede mag-hari.